Lumabas ang ilang grupo ng kooperatiba sa kanilang caravan pamalakanyang sa Lunes bilang pagtutol na suspindihin ang PUV Modernization Program. Posible raw na may maabala silang commuter. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Ibasura! Ibasura! Tuloy na sa Lunes ang balak ng mga transport cooperative na magmarcha papunta sa Malacanang. Ito ay para manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag paboran ng resolusyong pinirmahan ng 22 senador. Sa nasabing resolusyon, hinihimok nito ang Transportation Department at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na suspindihin muna ang Public Transport Modernization Program. Hindi bababa sa 5,000 miyembro ang sasama mula sa grupong tinatawag na ngayong Akap Mo o Angat Kooperatiba at Korporasyon ng Alyansang Pilipino para sa Modernisasyon. Sumunod ka na nga sa gobyerno. Ikaw pa yung binaliwala. Yun yung sentimiento ng lahat ng miyembro ng kooperatiba at korporasyon na yumakap sa transport modernization. Para ba mag-experiment lang sila? Nawa, kami po ay susumamo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sana yung kanyang statement noon na itutuloy ang modernisasyon. Sana po, mahal na Pangulo, ito po ay inyong panindigan at ituloy ang modernization program. Paglilinaw nila, hindi ito tigil pasada dahil babiyahe pa rin naman ang kanilang mga kasamahan. Pero posible raw matraffic ang mga commuter sa kanilang pagmamarcha. Ang LTFRB naghahanda na para maibsan ang abalang ito sa mga biyahero. Ako po ay tiwala na wala dahil ang usapan po sa mga nag-organize is tuloy-tuloy po ang biyahe at ang mga magsasama lang po ay mga operators kung konti at drivers na konti, pero they made a commitment to us na wala pong magwewelga at tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng serbisyo sa ating mga pasahero. Una nang sinabi ng LTFRB na tuloy ang modernisasyon hanggang walang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin ito. Ayon naman sa grupong Piston na tutol sa modernization program. Natutuwa sila sa pagpanig sa kanila ng mga senador. Pero nakakahiya raw kung mananatili itong papelang. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.